Okay, hello. Welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong Walis. debate na magaganap ngayon between UPC and Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ayaw ng Diyos na gawan siya ng ribulto na pumapatungkol sa Kanya. Again mga kapatid, patutunayan ng ating affirmative na ayaw ng Diyos na gawan siya ng ribulto na pumapatungkol sa Kanya. So, affirmative dito si Ron ng UPC, negative naman si Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, updated pala itong rules ko. So, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy-tuloy pa din yung 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa direktang sagot kaya ng yes, no, or both bago magpaliwanag, na hindi lalampas ng 20 seconds. Sagot ng categorical muna bago mag-explain. Kung hindi siya makapili, ipapaklarify ng moderator ang sagot. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, maaari lamang niyang gamitin ang rule number 3 kung siya mismo ang tatawag at papayagan ng moderator. Kapag pinapahintulutan, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na ang itinuturing na pinakasagot niya sa tanong. So rule number 4, sagutin ang tanong na ayon sa tanong. Kung for example ang tanong ay sino, magbigay ng pangalan or noun. Kung ang tanong ay kailan, magbigay ng petsa, oras, panahon, at kung saan, magbigay ng lugar, lokasyon, or pinagmulan ng impormasyon. So maging maging responsive sa tanong. Rule number 5, sa first time doon lang pwedeng magtanong sa inilatag ng katunggali, at kapag sinabi ng sumasagot na hindi ko pa nailatag yan, agad-agad in-next question ko yan, ang sasabihin ng moderator, at hindi pwedeng mag counter objection ang kabilang panig. Sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, meron tayong parusa sa merong 2 warning galing sa akin, so minus time lang naman yan ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaari magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no, hindi pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa pisikal na anyo ng tao gaya ng pango or malaki ang ulo or kulay ng balat at iba pa mga kapatid. Kasama na dito ang pagmumura na nakasanayan, at out of topic, ako yung magde-decide dyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung matanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papayagan maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa mga sensitive question, pinapahintiluton kong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang na ang personal na buhay ng ating mga debatista. Maaring pumili kung sasagutin niya o hindi ang tanong. Pwedeng itanong ang lahat. Okay, rule number 11. Meron tayong rule number 11, yung disconnection time limit. So 7 minutes maximum para makabalik ang ating debater pag na-disconnect. At kung hindi siya makabalik, ay i-end na natin ang ating live. Rule number 12, meron akong, this is a moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng rules na hindi nakasaad o nabanggit ko kung ito lang ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final at executory. Ayan. So rule number 13 mga kapatid, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga speaker. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Admin Russia Vista mga kapatid. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Brother Rasha, sumasang-ayon.
At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Bro, ayun. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magbigay ng paunang salita, pagpapakilala mga kapatid, at ano yung inaasahan ninyo sa debate ngayon. So, unahin natin ang ating affirmative, pakilala ka kapatid. Okay, so isang mapagpalang gabi ho sa ating lahat, no, Brother Ron po ito ng Oneness Apostolic, ordinaryong membro, ordinaryong kaanib ng local church na tumutuon sa apostolikong pananampalataya. So, patutunayan ko po rito mga kapatid na ayon ng Diyos, nagawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa Kanya. Ang magiging presentation ko ay according to Bible Inference. Paiiralin natin dito ang tamang pag-aaral ng konteksto sa bawat talata na binabasa natin. No? So, isang batikang CFD ang aking makakausap. At since ako ang affirmative dito, I will expect na all throughout na sa debate ang negative speaker ay nakatuon primarily doon sa unang presentation ko. Kasi yun yung flow ng conversation namin eh. So hanggang sa rebuttal din, syempre. So yun lang mga kapatid at maayong gabi kaninyong tanan. Okay, so yan yung ating affirmative si Brother Ron. Dito naman tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Alright, ako nga pala si Brother Boy Letra. Shoutout kay Sir Kuya Alvin na suki rin ng platform na ito. No? Suportahan niyo si Brother Rasha. At yun nga, isa akong ordinaryo at estudyante at patuloy pa rin nag-aaral. No? At tingin ko, sa tumagal ako, mag-aaral no? Ganun sa Catholic Church. Sana marami kayong matutunan at makasama sana ito sa pag-aaral ninyo. No, hindi ko sinasabi na ang sasabihin ko ay otoridad, no? I-double check nyo kung meron akong sabi kasi ang Roman Catholic Church, especially ang Roman Catholic Church ay merong standard na pananampalataya na nanggaling sa Diyos. Hindi ako official na debater pa, pero hopefully no sa mga dadating pa patuloy ako nag-aaral. Sana pala rin no na at magkaroon pa ng mga marami pang mga certificate galing sa ating simbahan no at mahal ko tong larangan na to. Suportahan niyo sana to no. Suportahan niyo rin yung Russia TV no. Catholic si Brother Russia at saka sa kanyang YouTube channel. So yun lang, maraming salamat Brother Russia. Nadinig ako? Yes. So simulan na natin ang ating debate at hiniling ko na mag-mute ko muna Bro Boy Letra. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa Kanya. 10 minutes bro, your time start now. Okay, so muli magandang gabi sa lahat, no? Shout out kay Brother Jeko. So sa panimula mga kapatid, bibigyang diin ko talaga itong ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto. So na pumapatungkol mismo sa Kanya. So directly pertaining to Him. So ngayon, merong nakatala sa Biblia na may rebulto, direktang talagang pumapatungkol sa Yahweh. So regardless anong mukha nun, basta ang konsepto ng konteksto ng nakasulat ay pumapatungkol talaga sa Kanya. Hindi ito pesel, mga kapatid, graven image, kundi I think sa Hebrew transliteration is masaikaw ang tawag dito, no? So dito sa Exodus 32, habang si Moses ay nandoon sa bundok at nainip ang mga Israelita, sinabihan si Aaron ng mga Israelita na gumawa ng Diyos para sa kanila. So Elohim. At nung natapos na, sabi ni Aaron doon sa anak ni Israel, dito sa verse 4 ng Exodus 32, sabi niya, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Ang tanong, may ibang Diyos-Diyosan ba na naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto? Bukod sa tunay na Diyos, syempre wala. At aware sila na gumawa sila ng representasyon ng tunay na Diyos, representasyon ng Diyos mula sa guyang ginto. So, sino ba yung Diyos nila? Diyos ni Moises, kaya nga Diyos ng Israel eh. So, itong mga Israelita ba, mga typical ba ito ng mga pagano? Di ba? Hindi. Kasi kumikilala nga sila sa Diyos na ipinakilala ni Moises sa kanila. Kaya nga ang tinawag sa
sa Book of Acts is Church of Wilderness. Sadyang matitigas na ang kanilang ulo. But the point is, sila'y nananampalataya doon sa iisang Diyos. So, ano ang patunay ko na meron silang relasyon sa tunay na Diyos? So ngayon, dinidinig nga ng tunay na Diyos ang kanilang hinaing. So dito sa Exodus 3 verse 7, sabi ng Diyos, narinig ko ang kanilang pagdaing mula doon sa Ehipto. So ibig sabihin, nananalangin sila sa totoong Diyos. Kaya nga hinirang ng Diyos si Moises bilang instrumento upang iligtas sila doon sa Ehipto. So ibig sabihin, gumawa sila ng guyang ginto bilang representasyon nila sa totoong Diyos nila. So habang tinutunaw nila yung ginto para makabuo ng guyang ginto, hindi sila nag-iisip na ibang Diyos yun, maliban sa Yahweh, base sa kanilang pananampalataya, kahit na matitigas ang mga ulo nila. So the point is, hindi nila iniisip na ibang Diyos yung representation ng guyang ginto, maliban sa... Hello? Tumawag ka sa akin? Hindi. Wala. Wala pa? Oo. Kasi yung umalis kasi ako dito, tapos yung video na gusto mo. Okay. Ito. Sige. Sige, patuloy. Ang Diyos dito ay Elohim. So sa Hebrew, Interlinear Bible na Concordance transliteration na ang definition ay Supreme God. So ibig sabihin, aware sila sa kanilang mga isipan na Supreme God of Israel ang representasyon ng guyang ginto na binubuo nila. So tama. Ito pa, doon sa verse 5 ng Exodus 32, gumawa si Aaron ng altar at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. So magandang balita, Biblia version ho ito mga kapatid. At sa Hebrew term ginamit na Lord ay all capital letters. Lahat ng titik ng Lord o L-O-R-D. So ang katumbas yan ay YHWH. So confirm po ito na ang iniisip ni Aaron ay si Yahweh. So ito na, ang tanong, ano ang reaksyon ng Yahweh? Kasi sa paksao ito gusto ba niya o ayaw? Anong sabi niya kay Moises? Basa verse 7 to 10 ng Exodus 32, sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan na nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon, hinahandugan, ang sabi nila, yun ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. So, kilala ko ang mga taong yan at alam ko matitigas ang kanilang ulo. So, hayaan mong lipunin ko sila. Ikaw yung lahi, gagawin kong isang malaking bansa. So, lilipunin sana ni Yahweh, pero nagmamakaawa si Moises. So, hindi ba yan indikasyon na hindi talaga gusto ng Diyos na gawan siya ng rebulto? So, Church of Wilderness na ho ito mga kapatid. Mananampalataya na ho ito. So, Brother Rasha? So, doon, paki-flash. So, pagdating sa pahayag ni Esteban mga kapatid, nilinaw niya ho ito. So, Acts 7:40 to 41, nalaman natin na ang guyang baka na pumapatungkol sa Yahweh, sa OT, na naglabas sa kanila sa Ehipto, pagdating sa Enti, nilinaw ni Esteban na Diyos-Diyosan talaga. So, okay, stop time. So sa verse 42, kinonfirm ng Diyos na siya yung hinandunggan ng pamamagitan ng guyang ginto na yun. So sa Acts 7 verse 43. So reference niyan doon sa tagpo ng Exodus 32, no? Naging mistulang Diyos-Diyosan yun na inadapt nila sa pamamaraan ng pagano. So take note, mananampalataya na po ito, unang bayan ng Diyos.
nalaman natin na mali pala ang pamamaraan ng kanilang pagkilala sa Diyos. So alam natin doon sa Jude 1 verse 4 to 5, si Jesus Christ pala yung naglabas sa kanila sa Ehipto. So ang Yahweh at Jesus ay iisa. Kung Yahweh ayaw niya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya, tapos ipagpipista sa panahon nila Moises at Aaron, so ngayon, paano nyo patutunayan na gusto ng Panginoong Hesukristo na ipagpipista ninyo yung itim na Nazareno na pumapatungkol sa kanya? So sa madaling salita, ang mga Israelita na unang bayan na pinili ng Diyos ay mananampalataya, anak yan ni Israel, di ba? Ang problema lang doon, yung pamamaraan ng kanilang pananampalataya ay may konsepto ng pagano. So yung konsepto ng gawa ng rebulto na pumapatungkol sa Diyos ay ayaw ng Diyos. So Yahweh, guyang ginto, ayaw ng Diyos. So parehong konsepto ng ayaw ng Diyos na pamamaraan na yan. So sabi ni Aaron, ipagpipista natin si Yahweh gamit ang guyang ginto. Pero anong sabi ng Diyos? Kay Moises, bumaba ka doon kasi yung mga tao tinalikdan na nila agad ako. So sa panahon ngayon, so siyempre sabi ng mga deboto, ipagpipista natin si Jesus, ang itim na Nazareno, alangan naman gusto ng Diyos yan. Kasi base sa konteksto ng talatang binasa natin, sabi ni Aaron, siya kasi, nag-iisip si Aaron kasi gumawa siya ng dambana doon sa altar. So sabi niya, bukas ipagpipista natin si Yahweh. Yahweh ang nakasulat patungkol doon. Yahweh ang nakasulat, mga kapatid. So, ayaw ng Diyos. So, sa paksa, pinatunayan ko na ayaw ng Diyos, Yahweh, hinagawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya. Kasi, noong gumagawa si Aaron ng dambana doon sa altar ng guyang ginto, hindi naman siya nag-iisip na ibang Diyos yun eh. Di ba mga kapatid, mga kaibigan? Hindi siya nag-iisip na ibang Diyos yun. Kasi siya mismo ang nag-confirm. Bukas, ipagpipista natin si Yahweh. So Diyos yun. Pumapatungkol sa Diyos talaga yun. Regardless anong mukha nun. Pero ang konsepto, pumapatungkol sa Diyos yun. Kasi si Aaron mismo ang nagsasalita. Si Aaron mismo ang nag-confirm na bukas ipagpipista natin si Yahweh. Anong reaksyon ng Diyos, mga kapatid? Anong sabi niya kay Moises? Sa verse 7 to 10, sabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. So, yun pala, yung nagtakwil sa kanya, mananampalataya yun eh. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. Your time start now. Alright, saan nakasulat letra por letra na yung topic natin ngayon na ayaw, letra por letra, ayaw ng Diyos na gawan siya ng imahe na pumapatungkol sa kanya. Letra por letra. Saan? So doon sa verse. So doon sa sa Bible inference, no? Exodus 32 verse 7 to 8. Sabi doon, 7 to 10, sabi ng Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang ilabas mo sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan na nila agad ang mga utos kasi gumawa sila yung guyang ginto. Next question, ulitin ko. Saan nakasulat letra por letra yung paksa mo? Sinabi ng Diyos, ayaw akong igawa ng wag niyo akong gawa ng imahe na pumapatungkol sa akin. Saan nakasulat? Yun na nga, doon sa doon sa Exodus 32 verse
7-10. Ang Diyos na mismo nagsabi kay Moises, bumalik ka doon kasi tinalikdan na nila ako, gumawa sila ng guyang ginto. Anong sabi ni Aaron? Ipagpipista natin si Yahweh. Yahweh. Sinabi ba ng Diyos na pumapatungkol sa akin yung goyang baka? Sinabi ng Diyos? Yes or no? Directly, yung hinahanap mo, no? Objection. Ito. Objection po siya. Yes or no, yung goyang baka ba sinabi ba? Pakiulit na lang. Paulit na lang. Sige. Yung goyang baka ba sinabi ba ni Yahweh na yung imaheng ginawa nila pumapatungkol yun sa akin? Meron ba sinabing ganun si Yahweh? Sa yes or no to, no? Ano na ang letra por letra ang hinahanap mo? So, kung letra por letra ang hinahanap mo base sa hinahanap mo sa akin ngayon, walang letra por letra. Pero, based on the context, ayaw ng Diyos yun. Kasi, sabi ng Diyos, tinakwil na nila agad ako. Gumawa sila ng guyang ginto. Anong sabi na Aaron? Ipagpipista natin si Yahweh. Kilala mo kung sino yung nire-representa ng goyang baka? Hindi mo ba alam? Aware ka ba na yung goyang baka na yan, patungkol yan sa Diyos na kinikilala nila sa Ehipto? Alam mo ba yun? Alam mo, di mo... Alam ko, pero si Aaron ang ano natin dito, ang involved dito eh. Kasi si Aaron ang nagsasalita eh. Siya ang nag-confirm eh. Sabi niya, ipagpipista natin si Yahweh. Sino bang ginawa niya ng dambana? Yung altar ng guyang ginto, di ba? May ibang Diyos pa ba doon? Wala naman eh. Next question. Sabi mo alam mo, anong pangalan ng Diyos-Diyosan na inadapt nila sa Ehipto? May pangalan yan doon, anong pangalan? Base doon sa Acts, yes, base doon. Ano pangalan? Okay, base doon sa Acts 10, sa Acts 7, reference yan doon sa tagpo na sa verse 43, no, doon sa tagpo ng Exodus 32, naging mistulang tabernakulo ni Moloch 'yon na at Diyos ang refan na adapt nila sa pamaraan ng pagano. Pero si Aaron nagsasalita, bro. Jan Paulo. Si Aaron nagsasalita. Bukas, ipagpipista natin si Yahweh. Next question. Tanong. Aware ka ba na sinabi ni St. Paul na yung pagsamba sa kila Moloch sa mga Diyos-Diyosan ay hindi yun patungkol sa Diyos? Yun ay patungkol sa mga demonyo. Aware ka ba doon? Sino nasabi? Paki-clarify. St. Paul. Time stop. Si Apostle Si Paul. Paul daw. Yun lang nga. Pag aware ako kasi nababasa natin sa New Testament, pero doon sa presentation ko, doon sa Old Testament, si Aaron mismo ang nag-confirm nga eh. Kaya nga pagdating doon sa New Testament, sabi ni Esteban, nagmistulang, Diyos-Diyosan yun. Pero doon sa panahon ni Aaron, siya mismo ang nandun eh. Sabi niya, bukas ipagpipista natin siya, Supreme God, Jewish National Name of Israel. Aware ka pala na yung sinasamba nila niyan na si Moloch, si Apis pa nga yan, iyan ay pumapatungkol sa mga demonyo. Si Yahweh ba demonyo? Yes or no? So hindi demonyo si Yahweh kasi ang sinasabi ko nga doon, ang presentation ko nga bro, Jan Paulo, doon sa involved na tao. Sino ba yung involved na tao? Yun kasi yung ini-exegete natin eh. Si Aaron nga yun eh. Sabi niya bukas ipagpipista natin si Yahweh. Sinabi ba ng Diyos tama si Aaron? Yes or no? Hindi tama si Aaron kasi tinalikdan nga niya eh. Pero ang ano nga, yung Aaron at yung Israelita, mananampalataya yun eh. Hindi naman sila mga pagano, bro. Kaso ang nagkataon lang, yung pamamaraan lang kanilang pananampalataya, hinaluan nila ng pagano. Kaya sunod na tanong. Itong demonyo na si Moloch o si Apis, anong klaseng Diyos to bilang pagkilala nila sa Ehipto? Aware ka kung anong klaseng Diyos to? Kung ano yung specialty niya? Hindi ako aware kasi basta ang alam ko Diyos-Diyosan yan. Pero yun lang nga,
balik tayo doon sa presentation ko. Sabi na Aaron, bukas ipagpipista natin si Yahweh. Ano ang ginawa niya? Ano ba yung ginawa niya? Gumawa siya ng dambana doon sa altar. Kaninong altar ba yun? So last binalik mo na naman kay Aaron. Sinong nagsabing tama si Aaron? Yun lang nga bro eh. Mali nga yun. Bigyan mo ko ng pangalan na tama yung iniisip ni Aaron. Kasi may komentary ako dito, nagkamali nga si Aaron doon. Mali nga pagkaintindi ni Aaron. Bigyan mo ko ng pangalan at ng sumang-ayon kay Aaron na tama si Aaron na yung imahe, pinapatungkol talaga kay Yahweh yun. Bigyan mo. Wala akong pangalan na mailalahad, but yung taong yung Israelita inutosan nila si Aaron. So nagpagawa sila ng Diyos. So sabi ni Aaron nung natapos na, sabi niya bukas ipagpipista natin si Yahweh. Question na. So ang referensya mo pala yung maling pananampalataya ni Aaron, hindi pala iyan yung yun na nga bro eh. Sige. Ang tatanging referensya mo pala yung maling pagkaunawa ni Aaron, hindi pala iyan about sa divine revelation. Yan pala yung maling unawa ni Aaron. Yan pala yung referensya mo. Yes or no? No. Yes, kasi regardless 7 minutes time. Regardless. 7 minutes time na. Okay. Okay, sige. So dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Jeramil Amlon. Ron, pahulama ko sa imong headset. Mabo kayo. Ayan, shoutout din kay Nash Buenavides. Inutil na protestante na naman ang nasako. Shoutout din kay Ronaldo Codog Promo. Walang magawa ang si Boy Letra. Hindi umubra ang letra por letra niya. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amnon. Medyo ayaw ko ng tanong na letra por letra. Shoutout din kay Natoy Alinton. Sinabi na nga ni Moises ang tigas talaga ng ulo ng Katoliko. Deuteronomy 4:15-16. Basahin nyo na lang. Kawagaro Teos, humble boat. Shoutout din kay Jeko. Pa-shoutout ako Sir Rasha, kay Sir Ron Fernando. Galingan mo, Kap Ron. God bless. Shoutout din kay Amy Alfonso. Shoutout sa dalawang debater. Magaling din yan si Boy Letra. Shoutout din mga kapatid. Ayan. So, kay Finn Valor. Ayan. Rinaldo Codog Romo. Dako tayo sa first presentation ng ating negative. Boy Letra ng Roman Catholic Church. Your time start now. Alright. So, ang nalaman ko dito, na base sa kanyang presentation, yung kanyang referensya, dun lang sa maling kaalaman ni Aaron. Tapos wala nang iba. Hindi yung pagkakamali ni Aaron, gagawin mong referensya. Kasi si Kristo mismo, si Yahweh mismo nagsabi na tinakwil na nila ako. Kasi lumambot na yung pananampalataya nila, akala nga nila namatay na si Moises. Ngayon, yung Diyos na nila yan, na si Moloch, yan yung God of fertility. Ngayon, si Aaron, mali ang intindi niya dyan. Ang akala ni Aaron, isa sa kapangyarihan ni Yahweh yan. Which is hindi naman iyon. Kasi ang Diyos na si Yahweh ay, tinatawag na eternal simplicity. Hindi yung isang kapangyarihan niya nandito, yung isang kapangyarihan niya nandito, mayroong Moloch, hiwa-hiwalay. Hindi ganun. Kaya mali ka, hindi sinabi dito ni Yahweh, ayokong gawan ako ng imahe na pumapatungkol sa akin. Hindi sinabing ganun kasi, yung mga anghel na kirubin na pinagawa niya kay Moises, doon siya nagpapakita, sinatawag na theophany yun. Yun yung kanya mga mensahero. Ngayon, kaya yung mga anghel na yun, dati ang sinusugo ng Diyos bilang pagpapakita ng kanyang presensya kasi mamamatay nga yung tao. Kasi nga pure spirit yun sila. Kaya nga yun yung ginalagay dun sa may arka. At ito ay karumal-dumal. Si Moloch to. Pumapatungkol to, sabi ni St. Paul, sa mga diablo. Hindi to sa Diyos, bro. Ba't mo pinaghalo yan?
So ito lang yung presentation mo ngayon. Natutulan ko na ano pang tututulan ko sa iyo. Ang referensya mo lang yung maling unawa ni Aaron. Mali nga si Aaron. Hindi naman sinabi ni Yahweh na tama si Aaron, imahe yun na pumapatungkol sa akin. Ayokong gawin niya yun. Hindi naman gano'n nakalagay doon eh. Hindi gano'n na nakalagay doon. So yan ay presentation mo. Dapat ako na lang nag-affirmative. No? Unang Korinto 10:20. Ako mabasa ha? Yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila, hindi yun patungkol kay Yahweh. Manig ka dito. Unang Korinto 10:20. Hindi ba sinasabi ko na nga ang mga bagay na inihandog ng mga pagano ng kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos? At hindi ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Demonyo nga eh. Kailan pa naging si Yahweh yun? Ngayon, kung nagkamali si Aaron doon, igagawin mo ano yung maling idea niya? Yun yung referensya mo? Ngayon ko lang narinig yan. Meron palang ganun na yung maling pananampalataya, ayun yung magiging batayan ng tamang pananampalataya. Ay hindi mo pwedeng paghaluin ng kasinungalingan at katuwiran. Basahin natin dito sa 2 Korinto 6:14 hanggang 15. Ngayon, ayun. Wala na akong i-rebat sa iyo. Negative ako. Ano pang i-rebat ko? Ako na lang mag-affirmative. Makinig ka. Babaliktarin ko yung tema. Patutunayan ko. Kasi wala na, narebat ko na. Ano pang gagawin ko? Mali nga yung referensya mo. Yung gamit mong pananampalatayang mali. Bakit mo yung gagawing batayan? Hindi nga yun ang batayan. Ang batayan, binigay ko sa'yo, yung pananampalatayang tama. Binagbigay ako ng talata. Pananampalataya ni St. Paul. Diba? Ang pananampalataya ni St. Paul, pag naghandog ka sa mga Diyos-Diyosan, hindi yan pumapatungkol sa Diyos. Sino nagsabi sa'yo pumapatungkol sa Diyos yan? Patungkol yan sa mga demonyo. Diba? Kaya nga nare-revive yan eh. Ngayon si ano na yan eh. Si ano na ngayon yan. Yung, ano yun? Estatwa na ginagamit ng mga satanista. O makinig ka. Ito, bibigyan kita ng talata Isaiah 19:19, 20-21. Ito talaga si Yahweh mismo ang nagsalita. Hindi si Aaron. Ang bira yung maling pananampalataya ni Aaron. Wala na talaga kayo may bigay na talata, no? Sagad na yon. Sabi dito, in that day there shall be an altar. Magkakaroon daw ng altar. Kanino? Of the Lord. Altar daw sa Panginoon. O bagay yan. In the midst of the land of Egypt and a monument of the Lord at the borders thereof. So na-mention mo to kanina, expected mo na yan kasi patungkol talaga to kay Yahweh. Kasi wala naman na akong i-rebat sa'yo. Ano pa bang sasabihin ko bukod sa nilatag mo? Ulit-ulit nga yung sagot mo. Si Aaron kasi ganito ganyan, magpepesta. Wala bro eh. Dapat ako nag-affirmative. Sabi dito, and a monument of the Lord at the borders thereof. Sabi dito, monument of the Lord. Yung Lord, sino dito? Tignan natin sa Strong's Concordance. O Yahweh. O yan na. Ito ang tunay na pananampalataya. O Yahweh. Yod-He, Vav-He. Diba? Ano ba nakalagay dito? Isaiah 19:19. Ganito sana mag-stand bro. Kunyari, gagawin mo. Sinabi kasi ni Satanas, ganito. Hindi ganun yung pagbabasa ng Bible, bro. Hindi kung ano mabasa mo dyan, isipin mo, ano na kagad yan. Kaya yan isinulat bilang halimbawa ng maling pananampalataya, hindi magbasa ka na magbasa dyan, gawin mo kagad, referensya kagad. Hindi naman si Yahweh yun eh. Yun yung Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. Na-adapt nila yun, matagal sila tumira dun, alipin sila dun. Sabi dito, no? Yahweh, Yod-He, Vav-He, Yahweh nga, oh. So ano daw meron? Ano daw? Matsiba or Matsibaw. Ganyan mag-present to, letra po letra. O, babasahin ko ha. Standing stone image, memorial stone. Ano ba pag sinabing memorial? Alaalang bato. O ano pa, standing image pillar. Ayan niyo. O ano yung ka-level niya? Same siya ng altar. Kung ano yung altar, ganun din siya. Kasi dito sa talatang 20, isa lang ang purpose nila. It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt.
For they shall cry to the Lord because of the oppressor, he shall send them a savior and a defender to deliver them. Padadalan ka ng tagapagligtas at tagapagtanggol, letra por letra, sabi ni Yahweh, letra por letra. No? Sabi dito, and the Lord shall be known by the Egypt, at makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. And the Egyptian shall be known by the Lord in that day, and they shall worship Him with sacrifice and offerings and perform them. May ginagawa ko. Sige na. Kailangan ko to. So, sabi dito, letra por letra, no, yung imahe, ito daw ay tanda at patotoo sa Panginoon. Letra por letra. Sabi ni Propeta Isaiah. Oh, at sila, pag sila iyak sa Panginoon, padadalan sila ng tagapagligtas at tagapagtanggol. So, sino yung katuparan nito? Ito si Yahweh, si Kristo to, kasi si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Colosas 1:15. Siya ang eksaktong kalarawan ng kanyang likas, no? Pero sa John 14, verse 7 to 8 to 9, sino man na nakakita sa akin ay siyang nakakita sa Ama. Papaano mong sinabi na ipakita sa akin ng Ama? Again, ikaw ang affirmative dapat trabaho mo to. Bigyan mo ako ng talata, letra por letra, sinabi ni Yahweh, hindi yung maling pananampalataya ni Aaron, gagawin mong batayan. Hindi ganyan ang paniniwala ng Catholic Church magbabasa. Hindi ganyan ang tamang pagbasa ng Bible, bro, pambihira. Sinabi lang ni Aaron, ganun, yun na yun. Paano maging referensya yung mali? Ikaw na nga nagsabi mali nga si Aaron, nagalit nga yung Diyos. Kasi yung Diyos na pumapatungkol yun, sa imahe ng Diablo yun. Hindi yung kay Yahweh. Paano may si Yahweh yun? Partial lang yung power nito. God of fertility to. Hindi to ang God na si Yahweh. Pag sinabing Yahweh, eternal, self-existence, hindi yan. Ang ibig sabihin nun, bro, hindi God of fertility, God of ganito, ganyan. Hindi ganun ang Diyos, bro, na partial yung power niya. No? Siya ay walang hanggan, siya ay buo, eternal, hindi. Ito Diyos na to, God of fertility to. Tapos kay Yahweh yan. Yung baka, sa demonyo yan, bro. Kasi yung mga demons, bro, may mga kanya-kanyang powers din sila. Kaya nilang magbigay ng mga unholy or mga false miracles na mga ginagamit ng mga ritual ng mga sinaunang Ehipto. Kaya nga naging ahas din yung baston na lumaban dun kay Moises. Yun yung mga demonyo. Yun yung God nito. Kasi matagal na nilang Diyosan to, bro. Hindi to bago. Hindi to bago kay Aaron. Kilala nila to, si Api to, yun nga, si Moloch to, no? Si Satanas to, bro. Kung pinagsasabi mo dito si Yahweh, ang bihira. Ginawa mong, si Yahweh, demonyo, bro. Saan mo nabasa yan, bro? Gara talaga, no? Ako ginawa ko yung trabaho ko, ganyan mag-affirmative, di ba? Di mag-affirmative ka, tanong kita, bro, saan? Aaron pa rin. Mali na nga si Aaron, meron pa bang iba? Bukod dyan, wala. Ano pa? Bigyan nyo ako ng iba. Bigyan nyo ako ng ibang talata. Okay, so dyan nagtatapos ang first presentation ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Ron ng UPC, your time start now. Nakamute ka, bro. Okay, so unang tanong. Unang tanong, no, sabi mo sa John 14, sabi ni Jesus Christ, ang nakita sa akin ay nakikita sa Ama. Ano ba yung ibig sabihin ni Jesus Christ? Patungkol ba yun sa rebulto? Yes or no? Patungkol sa imahe niya, at yung imahe niya, yun yung rebulto namin, bro. Kaya nga mahalaga yung imahe niya. Objection? Affirmative, ano yan? Ang tanong ko, patungkol ba yun sa rebulto? Yes or no? Rebulto. Okay, so yung yes or no muna dito. Brother Boy Letra. Ito ang pinipilian kanina eh, di ba? Ano ba yung dalawang choices niya? Alam ko meron siyang choices eh. Okay. Yes or no lang. Okay, so kung Ay, or no? Oo, patungkol din niya sa rebulto kasi yung imahe kita rebulto namin. Hindi naman imahe mo yung rebulto napapaliwanag pa. Sige. Yes nga, patungkol nga yun sa rebulto kasi yung imahe niya na nakita ni Felipe, yun naman yung sa rebulto namin, hindi naman yung sa akin, sa'yo. Hindi yun sa baka, bro. Hindi ginawa mong baka si Kristo, bro. Pambihira, God of fertility. Si Yahweh, God of fertility. Kaya Yahweh sa Diablo yun, bro, may sungay yun, pambihira ka. Next question.
So next question, sabi mo kanina, si Yahweh self-existent. Oh, Yan din, teka lang, si Yahweh self-existent, yan din ba yung tinutukoy ni Aaron, yes or no? Hindi, kaya nga mali nga si Aaron eh. Kasi yung ginawa ni Aaron, God of fertility, patungkol yun sa mga demonyo. Ang tama doon, si St. Paul. Kay St. Paul ka makinig, nasa maling kalagayan si Aaron. Nasa pagtalikod si Aaron nung time na yan. Ginamit niya yung imahe nila, yung Diyos-Diyosan, doon sa Ehipto. Kung sino yung sinasamba ng mga taga-Ehipto doon, kaya Ang tinatanong ko ulitin ko, doon sa Exodus 32, yung self-existent na sinasabi mo ngayon, yan din ba ang tinutukoy ni Aaron? Yes or no? hindi nga, mali nga si Aaron. Kanina ko pa sinabi, hindi. Mali nga si Aaron. Dami ng komentaryo dito, nagkamali si Aaron. Kasi yung goyang baka, hindi yun si Yahweh. Mali siya. Ang tama si Aaron. Ang sabi ni Aaron, ay ni St. Paul, letra por letra, again, letra por letra, unang Korinto 10:20. Pumapatungkol sa mga diablo. Okay, so next question, in contrast sa topic, may mailalatag ka ba na gusto ng Diyos na gawan siya ng rebulto? Yes, kanina ko pa binigay. Ba't ganyan tanong? Hindi kanina ko pa binigay. Isaiah 19, 20, 21. Ang dino na yan, bro. Letra por letra. Altar at Okay. imahe. Binigay ko na kanina pa eh. Isaiah. So sabi mo sa Isaiah 19:19, yun bang sinasabi dyan, literal ba yan ng rebulto? Yes or no? Natural, literal yan. Basahin ko sa iyo ha. Kaya nga, haliging bato yan eh. Tsaka altar. O sabi dito, at makikilala ng mga taga-Ehipto si Yahweh. O ibig sabihin, makikilala talaga nila, physical yan. Makilala ba ng hindi imagination lang yan? Letra por letra yan, at sa araw na yaon, magkakaroon ng altar. So kung literal na rebulto yan, ang tanong, nasaan na yan ngayon? Siyempre, nasa Ehipto. At nasa lahat ng dako yan. No? O, meron ba kayong ganyan? Wala kayong ganyan. Wag kayong magpalusot na pag wala kayo, magiging symbolical na. Kung bihira, sa araw na yaon, magkakaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto at paparangalan siya sa pamamagitan ng isang haliging bato, maksiba, nakatayong larawan, paparangalan. Sige, yung pillar ba na sabi mo na literal na rebulto, meron ba yung katulad sa Old Testament na nangyari na literal na pillar? Wala. Kasi ito, sabi dito, no? At sa araw na yaon, future to, direkta to kay Yahweh. Si Yahweh sa Old Testament, wala pa naman imahe. Ang pinagawa ng Diyos sa Old Testament bilang shadow, yung mga altar doon, meron naman doon kerubin. Hindi eksakto kasi sa New Testament, si Yahweh na mismo ang paggagawa ng imahe. Hindi sila magkamukha, bro. Sa Old Testament, mga kerubin. Pati sa loob ng templo, puro kerubin. So, Sa amin, si Kristo. okay. So, kinumpirma ba ng Diyos na gusto niya na gawan siya ng rebulto, yes or no? Natural. Sino ba magsasalita dito? Si Yahweh nga po. Ano ba? Basahin ko na lang ulit, bro, ha? Sabi dito, in that day there shall be, sa araw na yaon, sa future, there shall be an altar of the Lord. Sino ba Lord dyan? Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. Para saan to? Ito yung pinakatanda at patotoo. Paano na mag-symbolical tanda at patotoo sa Panginoon? So, next question. Aware ka ba na nakasulat na patungkol sa Yahweh ang guyang ginto? Letra por letra, aware ka, yes or no? Mali nga, no. Kasi nga, hindi nga iyan patungkol so, hindi ka aware. Kamali, objection, Mr. Moderator. May sumasapaw yata. Okay. So, pag sumasagot, tuloy-tuloy lang ha. So, bro, boy letra, medyo naputol ka dun, bro. Reset ko 20 seconds mo. Proceed ka ulit, bro. No nga, hindi nga yun pumapatungkol kay Yahweh. Alam ko yung talata na yan, pero mali yan. Huwag mong gaya palataya ni Aaron. Mali si Aaron nung time na yan. Kaya nga nagalit ang Diyos sa tutularan mo. Ibig sabihin ako, tutularan ko si Aaron, gagawan ko si Yahweh ng God of fertility. Ganun ba yung gagawin ko? Ganun ba yung batayan? Next question. Ayaw ng Diyos nun, bro. Hindi naman. Si Kristo ba, God of fertility?
Kristo. Hindi mo siya God So of next question. Doon ba sa Exodus 32, meron bang tinukoy si Aaron na pumapatungkol sa Diyos-Diyosan yung guyang ginto maliban sa Yahweh? Meron? Wala. Meron yung Elohim. Yung Elohim, plural gods, mapatungkol yan minsan sa mga angels, sa mga kung sino-sino. Kaya nga sabi dito, nawala yung pananampalataya nila, no? Kasi nga, ang nakita nila dito, si Moises, ang akala nila patay na. Kaya nawala na yung pananampalataya nila kay Moises. Na yung Diyos ni Moises, pinabayaan si Moises dun sa bundok at gumawa sila ng ibang Diyos, God of fertility. Hindi, So hindi base God of doon, fertility yan. okay, base doon sa Exodus 32, hindi tayo alis ha. Mm. Kung merong Diyos-Diyosan doon, ano ang pangalan? Pakilatag. Tradisyon ng mga Hudyo, ang pangalan talaga niya, si Afil, yung God of fertility. Yan yung goyang baka. Hindi naman goyang baka si Kristo. Si Kristo ba goyang baka na God of fertility? Hindi mo alam yan, bro. Wala alam sa tradisyon ng mga Hudyo. Nagbabasa ka ba tradisyon ng mga Hudyo, bro? Sa New Testament, nilalagyan na mga demonyo, hindi Yahweh. Mali si Aaron, mali ka rin. So, may mababasa ka bang Afil na Diyos-Diyosan dyan sa Exodus 32? Time na. Objection mo na, Mr. Moderator. Sinabi ko na Time na bro. Wala. Time na, bro. Yung baka ang mababasa. Time na bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate. Dako tayo sa rebuttal. Another 10 minutes ito, Brother Ron. Your time start now, bro. Okay, so again no mga kapatid, wala tayong ano doon sa paano mo Brother John Paulo no. Paano mo i-comprehend yung presentation ko kasi ang paksa dito magbabase doon ako sa paksa eh. Patutunayan ko na ayaw ng Diyos Yahweh nagawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya. Regardless si Aaron ano ba ang ano ni Aaron doon? But the point is kinonfirm talaga ni Aaron doon sa Exodus 32 kasi lumalabas nagtatanong ako sa iyo base sa presentation ko doon sa Exodus 32 kasi yung latag mo patungkol din doon pero lumalabas ka doon sa Exodus 32 eh. So meron bang Diyos-Diyosan doon na nagngangalang Afil? Sabi mo meron. So saan doon? Tinatanong kita. Kasi kung sasagot ka na meron, lalabas, babagsak ka talaga sa hermeneutics. John Paulo. Tapos sabi mo kanina, si Felipe, sabi mo patungkol doon sa rebulto, nag-iisip ba si Jesus Christ ng rebulto doon? Hindi naman patungkol sa rebulto yung iniisip niya eh. Tapos, tinanong kita, sabi mo, yung Yahweh, self-existent, tanong ko sa'yo, yan din ba yung tinutukoy ni Aaron? Sabi mo, no. Yang sabi doon sa Exodus 32, base doon sa Exodus 32, si Yahweh nga, yun eh. Babagsak ka na naman sa konteksto, bro. Mag-focus ka, John Paulo, doon sa presentation ko, kung paano ko ini-present yung doon mo pamamalian. Kasi hindi mo naman kayang pamalian yun eh. Kasi si Aaron lang involved doon. Regardless, meron kang komentaryo dyan, hindi naman alam naman nating lahat yan. Kaya nga may presentation ako eh. So, ibig sabihin yan, kung merong rebulto ang Diyos na ginagawa ng tao, ang tanong, gusto ba niya? Ako, may latag ako bro. Doon sa Old Testament, alangan magbabago ang Diyos pagdating sa panahon ninyo. Hindi naman siguro. Kasi, tapos sabi mo kanina, doon sa Isaiah 19:19, Isaiah 19:19 ba yun? Yung pillar is literal na rebulto. Alam mo ba din yun na sino bang biblical scholar na nagsabi ng literal na pillar yan? O statue o rebulto ng Diyos yan? Wala. Yung yung Matsibaw, something station memorial stone, wala tayong pagtutol. Kaso lang, ang tanong ko sa'yo, literal ba yan na rebulto? Hindi yan literal na rebulto. Isang monument o marker na kumakatawan sa pagsamba sa Panginoon sa Ehipto, ang talata
Isaiah 19:19 ay naglalarawan ng isang altar na sa gitna ng Ehipto at isang haligi sa hangganan nito na nagpapahiwatig ng hinaharap sa panahon kung kailan ang Ehipto bumalik doon sa Panginoong Diyos at kilalanin siya bilang Diyos. It is a symbolic representation of God's presence and worship within Egypt, not a literal monument or pillar na statue or rebulto. 'Di ba? So kasi kung literal na rebultong imahe yan, hindi meron ka bang na latest update doon sa Ehipto kung saan na 'yon? 'Di ba? So dito nga nag-iisip ba si Isaiah na totoo 'yon na rebulto 'yon na pumapatungo sa Diyos? Kung natin Jan Paulo, ano ba ang overview sa aklat ng Isaiah? 'Di ba pagpropesya sa Kingdom of Judah 'yan? Ano bang evidence ko? Base sa konteksto, ayan verse 17 ng Isaiah 19 bago mag-verse 9, and the land of Judah shall be a terror unto Egypt. So walang rebulto dyan na gusto wala kang latag na gusto ng Diyos eh. Kasi ang sinasabi mo doon sa Isaiah 19:19, which is nag-assume ka rin na literal na pillar o rebulto yan. Ang topic ko, ang topic ko is, may gusto ba ng Diyos na gawan siya ng rebulto? 'Di ba? Rebulto yung yung guyang ginto eh. Si Aaron mismo, huwag tayong lalabas doon. Si Aaron yung involved eh. Si Aaron ang involved doon regardless ano ang dating sayo ni Aaron. The main point is si Aaron ang involved doon. Anong sabi ni Aaron? Ipagpipista niya, gumawa siya ng dambana doon sa altar. Alam nga naman mag-iisip siya ng ibang Diyos doon. Kaya nga nilinaw doon sa New Testament na mali yun. The point is, doon sa Exodus 32, si Aaron nga ang involved doon base sa sa paksang pinatutunayan ko. Yun yung ko doon. Now, gumawa si Aaron ng altar at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Magandang balita Biblia. Yahweh yan eh. Base sa konteksto, sabi mo, hindi yun patungkol sa Yahweh. Pero base sa konteksto, patungkol sa Yahweh yun. Ang guyang ginto, patungkol sa Yahweh, Supreme God niya. Basta mo nga yung doon, yung Elohim dyan eh. Supreme God. At saka yung Yahweh. Na si Yahweh, anong sabi ni Yahweh kay Moses? Balikan mo yung mga Israelita kasi tinalikdan nila ako. Tinalikdan nila kasi gumawa nga sila ng guyang ginto. Representation ni Yahweh. Yung mga tao dyan sa Israelita, mananampalataya yan. Nagkataon lang nga. Iba ang matitigas lang talaga ang ulo niya. Tinawag nga Church of Wilderness eh. 'Di ba? Kinonfirm niya ni Esteban doon sa Acts 7. Kaya nga doon sa bago siya batuhin, siya din confirm na Diyos-Diyosan yun. Tapos isa pa, kung basahin mo sa verse 42 ng Acts 7, kinonfirm ng Diyos mismo, Jan Paulo, na siya yung hinandugan sa pamagitan ng guyang ginto. Basahin mo. Siya yun. Siya ang hinandugan na sa pamamagitan ng guyang ginto. Kinonfirm ng Diyos yan eh. Anong sabi ng Diyos kay Moises? Balikan mo yung mga Israelita. Kasi tinalikdan nila. Ang punto ko doon, ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto. Tapos, yan ang topic. Gets mo? Regardless ano ang dating ni Aaron sa'yo, pero yan yung topic eh. Ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto. Anong sabi ni Aaron?
bukas ipagpipista natin si Yahweh. Walang appeal na mababasa doon eh. Doon nga sa Exodus 32 tayo mag-ano eh. Walang appeal na mababasa dyan. Tinatanong kita base doon sa talata. Sabi mo, meron. Ay, nasaan doon? Gusto kong basahin. Hindi naman ikaw si Aaron eh. Kung i-exegesis natin, si Aaron nagsabi, ipagpipista natin si Yahweh patungkol sa guyang ginto. Remember, Jan Paulo, yung molten calf, molten doon is, kalimutan ko na, basta hindi yan pesel. Ang pesel, automatic graven image yan. Hindi yan pesel. So, pagdating doon sa Acts, kinonfirm na Diyos-Diyosan pala. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung meron gumagawa ng rebulto na patungkol sa Diyos, syempre si Jesus Christ. Jesus Christ sa panahon ngayon. Ang tanong, gusto ba ng Diyos 'yun? Ako mayroon akong konteksto na latag sa Old Testament. Hindi nga gusto ng Diyos 'yun eh. Nagawan siya ng rebulto. Tapos yung sa Isaiah 19:19, hindi yan literal na pillar o literal na rebulto. Kasi wala kang mababasa na kinonfirm ng Diyos na rebulto 'yon na pumapatungkol sa kanya. Ako meron eh. Meron akong latag na ayaw niya. Rebulto nga yung guyang gintoy. Ayaw nga niya eh. Okay, so dapat tayo sa second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Boy Letra ng Catholic, your time start now. Sabi mo hindi yun pesel. At yun ay batas ng Diyos. Saan nakaparallel yun sa 10 utos? Yung nalabag nila. Sabi mo hindi pesel eh. Okay, hindi nga pesel, pero sabi Objection ng Diyos. Ito. Sige. Base sa rules, sagutin kung ano yung tanong. Saan sa 10 utos nakaparallel yung nalabag nilang utos? Sabi mo hindi pesel. Okay, Saan so naghanap ka doon sa saan sa 10 utos. 10 utos. Ganito. Brother John Paulo, may counter objection ka ba doon, Bro Ron, or hahatol na ako? Okay lang. Okay lang, sasagutin So ko. ganito, hahatol muna ako. Naghahanap si Brother Ron doon sa 10 Commandments. However, kahit saan niya ilagay Okay yung lang. sagot niya, doon sa unahan, sa gitna, or sa huli, hintayin mo lang John Paulo kung meron siyang mababanggit. Pwede kang mag-object pagkatapos nung sagot niya pag hindi niya nababanggit. So Bro Ron, 20 seconds to. Proceed, bro. Okay, for formality lang, pakiulit na lang Okay, para proceed. klaro. Moderator, pakat yung time ha. Stop time. Sabi mo hindi yan pesel. At ginawa mong authority yung maling paniniwala ni Aaron. Ito tanong ko, saan sa 10 utos yan nakaparallel? Doon sa wag kang gagawa. Sa Exodo 20 verse 4 to 5, pesel ba yun? Yes. Yes, pesel 'yun. Pero base sa Wait lang, konteksto, sasagot pa. Proceed pa. teka, sumasagot ako. Hindi ko naman sinabi na porket pesel o hindi pesel, yung pesel lang ang hindi ang ayaw ng Diyos. Kasi nga base doon sa sinabi ng Yahweh kay Moises, tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Ano ba yung utos? Huwag kang gagawa. Correct? So ngayon, binabawi mo Next na, question. pesel na. Kanina sabi mo hindi pesel eh. Ngayon, pesel na to. Aminin mo. Nakaparallel to sa 10 utos. Hindi ko naman binabawi. Ang punto ko lang naman, hindi Moderator. Stop hindi ko muna. naman binabawi. Time stop muna. Sumagot naman ako. Objection muna. Sabi niya kanina, Objection, bro. hindi daw to pesel. Kasi ang ginagawa niya lang kasi, basa lang siya ng basa dun kay Aaron. Doon lang siya nakapokus. Okay. And ito, pesel ngayon. Sinabi niya ngayon, pesel pala to. Nakaparallel sa Exodo Oops. 20 verse 4. Wala. Wait lang, bro. Wait lang, bro. Counter. May counter objection ka. So, anong objection? Tuloy ka, Boy Letra? Ang tanong ko sa'yo, bro, inaamin mo na pesel talaga to batay sa 10 utos. So, pesel talaga to batay sa 10 utos. Brother Ron, counter objection doon or ready ka na? No. Okay. No. Proceed, bro. No, kasi base din sa talata, hindi yan pesel. Pero ang pinupunto ko dyan, hindi ko naman sinabi na kung hindi pesel, ay
gusto na ng Diyos. Siya nga mismo nagsabi kay Moises na tinalikdan nila agad ang mga utos ko eh. Ano ba yung utos niya? Huwag kang gagawa. So kung sa Exodus 20:4 to 6 is Next pesel question. yan. 20 seconds. Okay. Ano ba talaga? Next question. Makinig ka. Batay sa 10 utos. Itong goyang bakang ginawa nila. Pesel o hindi pesel? Last na to. Mag-iba na ako ng tanong. O hindi yan pesel. Kaya nga hindi yan pesel, pero sinasabi ko rin paulit-ulit sa iyo, porket hindi yan pesel, hindi ibig sabihin na pesel yan yung hindi gusto ng Diyos. Yun yung sagot ko. So kung hindi to pesel, meron ka bang ibang Bible verse na nakaparallel to na sinabi ng Diyos sa Levitico, Deuteronomy, Exodo o sa 10 utos, sa ibang 10 utos, na yung mga larawang ninyoan, hindi yun pesel? Sa sobrang dami, hindi ko maano. Objection, Mr. Moderator. Okay. Objection. sorry. Hinahanap ko talata. Kasi Okay. sabi niya, ito daw ay batas nila, no? Yung pamantayan niya, si Aaron, tinawag na Elohim. Ngayon, dito tayo sa batas ng mga Hudyo. Saan nakasulat yung sa 10 utos na yung larawang inanyuan, kasi 10 utos, sakop na lahat yan eh. Yung larawang inanyuan, hindi yun pesel. Magbigay ka ng Okay, talata. so yung hindi yun pesel. Talata yung hinahanap. Brother Ron, may counter objection ka or ready ka nang sumagot? Okay. Sabi ko nga kanina, 10 seconds na lang. 10 seconds na lang, Sabi ko- proceed. Sabi ko nga kanina, kapag Time pesel, automatic graven image yan. So, isagot ko na Next question, 10 isasabihin seconds. ko naman Asan yung yung talata, okay. Mr. Moderator? Objection muna. 10 10 seconds seconds. yung sagot niya, bro. 10 seconds, kahit anong sabihin niya dyan. Proceed, bro. So wala kang talata, bro. Ulitin ko yung tanong. Last chance ulit. Wala kang talata yan na nakaparallel itong sinasabi mo. Yung unawa mo, ipaparallel natin sa standard batas ng mga Hudyo na hindi pesel, pero galit ang Diyos, hindi pesel. Meron ba? 10 Yun na nga bro ang talatang Tata. Exodus 32. objection. Hindi Mr. ganyan Moderator. pesel eh. Time stop. Pero Okay. ayaw ng Diyos Okay, yun. Wait lang, mauna mo ng objection ha. Negative, may anong objection? Ang hinihingi ko kasi standard na batas ng mga Hudyo, hindi yung maling pananampalataya ni Aaron. Standard Okay. na batas ng mga Hudyo, galit Okay, ang okay. Diyos, isang imahe, hindi pesel. Meron ba? Okay. So, ang objection mo doon sa binigay. Utos. So, Deuteronomy. okay na. So, Yung mga- counter objection mo na sa kabila kung meron or hahatol na ako. So magka-counter na lang ako. Kasi namimilit siya ng sagot eh. Tapos sumagot na lang naman ako ng base doon sa unawa ko at sa knowledge ko. So paulit-ulit ko kanina. Sige, yun Okay. So, ito hanghatol ko. Ang question lang naman dito na hinahanap, ang importante sa Talata. moderator yung talata. Ngayon, si Brother Ron, nakinig ako kanina yung sa Exodus 33. So, tinatanggap Talata na ko yun. yun as na valid answer na talata. Kahit patama yan or mali, proceed pa din yan. Brother Ron, 20 seconds pagsagot mo pa. So kung hahanapan mo ako ng Ay, talata na hindi pesel ha, tapos hindi rin gusto ng Diyos. Ayan, Exodus 32. Kasi sabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo yung mga Israelita kasi tinalikuran na nila agad ako. Ang mga utos ko tinalikuran na nila. So yun, konteksto. Next question. Naintindihan natin yun eh. Sabi mo kanina, wala tayong mababasa ng mga scholars o sa mga Bible commentary o mga scholars na ito ay literal na structure, ito ay simbolo lang, kumbaga simbolo-simbolo lang, ganun. Kung nabasa mo na ba itong Haida commentary? Nabasa mo na? ba daw? Walang mabasa eh, parang alam mo lahat. Nabasa mo na to Haida commentary? Scholar? Isagot? Sinong scholar? Bro, Objection. time stop mo na. Okay, so objection, negative. Tanong ako, ang premise ko kasi Mr. Moderator, basta sinabi niya kanina, wala kang mababasang Bible scholar na nagsasabi na literal na structure yan o bagay yan, material. Sinabi niya yan. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, sabi niya kasi wala daw. Ang tanong ko sa kanya, nabasa mo na ba yung Haida commentary? Okay. So hindi ko yan nabasa, pero Okay, does proceed. not mean hindi ko nabasa, pero does not mean na yung unawa mo doon sa komentary na nilalatag mo ay sumusuporta diyan sa sa imahe ng Diyos na gusto niya nagawan siya ng rebulto. Kasi doon sa pillar
Kasi may border nga doon eh. Hindi nga yan literal na Next question. pillar eh. Next Na rebolto. So inaamin mo, meron na akong mababasa dito na patungkol niya sa isang structure na literal na structure yan. Babasahin ko ha. Monument. The cross is set up wherever Christ is adored. Merong nakatayong krus kung saan may sumasambang Kristiyanong adoration kay Kristo. Commentary. Structure, hindi imagination. Letra por letra. Binabawi mo na yung sinasabi mo kanina na walang mabasang scholar. Hindi ko binabawi kasi yung sabi mo na cross literal, wala namang mababasa doon na kumpirmasyon doon sa Isaiah 19 na may cross doon na mababasa eh. Commentary lang nga yan eh. Hindi objection. Next question. Mr. Moderator. Sinagot ko naman brother Rasha. Objection dito. Objection, Brother Boy Letra. Strawman kasi to. Kaya kasi ako nagkuha ng mga Bible scholars. Siya naman kasi nagpasok niyan, Bible scholar. Okay. Bible scholar siya ng Bible scholar ngayon. Bible verse na ulit. Okay. Diba? Okay, ganito. Okay, so medyo nangangatwiran ka doon sa pagsagot niya, bro. Meron bang counter objection sa kabila before ako hahatol? Sumagot naman ako, brother Rasha. Okay, so wala namang problema doon. Okay, so ganito. Sa moderator kasi kahit patama yan or mali yan, valid answer pa din yan. Mamaya na lang, i-rebat mo na lang yan, Brother Boy Letra, pero tinatanggap ko yun as a valid answer ha. So, proceed ka lang sa next question mo. Sabi mo kanina, kung meron literal nasa Ehipto, sabi mo kanina, nasa na ito? Aware ka ba, nasa Ehipto, nandun yung mga Katolikong Coptic, na may mga imahe ni Kristo doon, na nakatayo, na nasa krus at altar? Aware ka ba doon? Alam mo ba yun o hindi mo alam? Aware ako sa kaso lang, yung hinahanap ko kasi Jan Paulo, yung nandun sa Isaiah 19 na pillar, yung eksakto, yun yung hinahanap ko. Nasaan na yun ngayon? Hindi yung moderno na mo. Wait lang. Nag-object ulit. Negative, ano yan? Objection. Iyon na nga yung eksakto. Ehipto yung lugar, Ehipto. Meron doon altar at sa mga hangganan, meron mga imahe ni Kristo doon, mga cross. Sasabihin niya hindi daw eksakto. Okay. Mga Coptic Catholic wait lang, bro. Eksakto yan. So ganito, bro, Boy Letra. Sunod-sunod na kasi ito na objection, bro. Nag-o-object ka doon kung paano niya pinapaliwanag yung tanong mo ba. Ngayon, ganito, bro. Oo. Ngayon, ganito, bro. Sa sagot kasi niya, bro, ang importante lang talaga sa akin, either para sa'yo ay mali yun or tama yun. Ang gusto ko lang talaga ay magtanong ka lang ba. So ganun lang muna, bro, ha. Tapos irabat mo na lang mamaya kasi medyo sunod-sunod na to na object doon sa pinapaliwanag niya. Kasi kahit tama yan or mali yan, ano pa din yan, valid pa din yan sa moderator. So Brother Ron, 20 seconds ulit, bro, dahil naputol ka doon. Proceed ka sa sagot mo. Yan yung sabi ko kanina, kung ano man yung sinasabi mo na imahe ni Kristo, ang punto ko doon, yun din ba yun ang sinasabi doon sa Isaiah 19:19 na propesya? May imahe ni Kristo bang nakasulat doon? 'Di ba wala? Next question. Then next question. Pag mabasa ko sa commentary na yun, nasa Coptic yun. Time stop mo na. Hindi ano ko pinapayagang may tanong yan yung pag mabasa. Proceed lang, bro. Next question. Pwede mong Sabi mo symbolical. Sabi dito, ito ay magiging pinakatanda at patotoo. Anong symbolical niyan? Symbolical, sagot. Masayang oras ko. Base doon sa Isaiah 19:19, pillar. Objection mo na. Sumagot naman ako. Ano pa? Objection, negative, ano yan? Sa rules kanina, ang unang babanggitin niya, yung noun na tinatanong ko. Anong symbol ito? Hindi. Magkakaroon ng tanda at patotoo. Okay. So, anong sumisimbolo dito? Okay, so nag-o-object ka. Oo, so nag-o-object ka dahil gusto mong mauna yung gusto mong sagot na ano or yung noun. Affirmative, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Sasagot lang ako, wala namang problema. Okay. So ganito, sa categorical mga kapatid or yung close-ended ng question, doon lang po pwedeng mauna yung sagot ha. Pero doon sa mga open-ended question gaya ng ano or something na naghahanap kayo, pwede niyang ilagay yan sa unahan, sa gitna or sa huling bahagi ng 20 seconds. So, Brother Ron,
Sasagot naman, ano daw? Sid bro, 20 seconds. Pakiulit na lang, time stop. Pakiulit, time stop. Ano ang sumisimbolo doon sa sinasabi na tanda at patotoo? Anong simbolo niyan? So base sa sige, Pelar, kasi base doon sa pag-intindi ko doon sa Isaiah 19:19. Next question. Yung sumisimbolo doon sa tanda at patotoo, Pilar. Yun yung sumisimbolo doon. Wala nga akong pakialam doon sa komentaryo mo eh. Doon ako sa bersikulo. Time stop. Okay. Objection. Tinatanong komentary, Mr. Moderator. Wala na tayo sa komentary. Iba sinabi niya wala daw siyang pakialam sa komentary. Ang tinatanong ko dito sa mga talata na to, sabi niya kasi symbolical daw to. Okay. So tinatanong ko sinisimbolo. Okay, so claim niya yan eh. Okay. Ano simbolo niyan? Okay, so ang clarification dito sa question ni Boy Letra, ano yung sinisimbolo? Yung nung katagang tanda. Anong sinisimbolo niya? Yung tanda, tsaka yung ano ulit? Patotoo. Brother testimony. Okay, Brother Ron, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot? Okay, so akala ko kasi yung ano eh. So sasagot ako. Sige, proceed bro. Ano daw symbolic yung yan? Symbolic yan doon sa representation of God's presence, pero not a literal statue. Yan ang sagot ko. Objection muna, Mr. Moderator. Ang tinatanong ko, sumisimbolo sa tanda at patotoo. Ang sagot niya, present. Ayun ang sagot ko eh. Yan yung sagot niya bro. So, proceed ka sa next question bro. Anong sinisimbolo ng Yahweh? Anong sinisimbolo ng Yahweh? Diyos ng Israel. Sorry, Diyos ng Israel. Symbolical yun? Next question. Ay, sumasagot nga ako bro eh. It's a symbolic representation of God's presence and worship within in Egypt, but not a literal monument. Time. 7 minutes time. Okay, so dako tayo sa rebuttal 10 minutes, Brother Boy Letra. Tuloy-tuloy na tayo dito. Proceed bro. Yun na nagkaalaman na yung kaisa-isa niyang reference dun sa Exodo 32, talatang 7, hindi talaga yun yung batayan na standard na utos ni Yahweh. Kasi sa 10 utos, pesel naman talaga yun. Sinabi niya, hindi yan pesel. Tapos nung tinanong ko saan niya nakaparallel sa 10 utos, pesel naman pala. Tapos nag-iba-iba na. Contradiction na. Tapos wala kang ibang cross parallel. Hindi nga yan batayan. Kasi ang Exodo, Levitico at saka Deuteronomy, nag-share yan ng mga batas. Meron yan cross-parallelism. Kung may 10 utos sa Exodo, may 10 utos din sa Deuteronomy, may 10 utos din sa Levitico. At lahat yun, puro patungkol sa pesel. Pag sinabing pesel, karumal-dumal. Ano yung karumal-dumal? Sumisimbolo sa mga demonyo. Tapos iyan pa rin. Kanina ko pa tinibag yan, wala na bang iba? Iyon yung tanong ko kasi gibang-giba na yung kaisa-isang talatang kinakapitan mo. Yung maling pananampalataya ni Aaron, hindi yan batayan. Kaya nga walang parallel yan eh, wala kang nga maibigay eh. Di ba wala kang mabigay na parallel sa mga iba? Hindi naman yan nagulat ng batas ng Diyos na sinabi ni Yahweh, ayon kay Aaron, sabihin mo to sa mga taga-Israel na ayaw ko gawan nila ako ng imahe. Batay kay Aaron. Walang ganun bro. Ikaw ang out of context, out of nowhere nga, walang ang paglagyan yung pananampalataya mo. Ang sabi mo lang, batay sa akin kaysa naisip ko, ganyan. Hindi ako bro lumalaban, ang batay lang sa isip ko. Batay to sa pananampalataya ng simbahan na binigay ng Diyos. Ikaw batay lang sa isip mo ngayon. Pag walang-wala na, kunyari, nagbigay ako ng talata, walang-wala na, ginawa ng symbolical. Kaya dumadami mga atheist eh. Yung Yahweh, symbolical to. Yung Egypto, symbolical. Yung altar, symbolical. Yung monumento, symbolical. Yung tanda at patotoo, paano maging symbolical yan? Paano mo papatotohanan si Yahweh sa pamamagitan ng simbolo? Patotohanan nga eh. Pag sinabing patotoo, testimony, patotoo, yun yung ebidensya mo. Ito, patotoo ko to kay Yahweh. Isimbolo. Paano mo ipakita sa tao yun? Paano nila makilala si Yahweh doon?
Basta nagsabi ka lang, simbolo kasi. Walang scholar. Walang scholar. Pabira, walang scholar. Eto nga, hey, the commentary, ang dami pa nga eh. Pabira, Katuparan. Kala St. Mark, nung nagpunta sila sa Ehipto, doon nagkaroon ng tanda at patotoo sa pamamagitan ng monumento. Yung monumento, yun yung nasa cross. Kaya nga dun sa Ehipto, meron doon eksakto. Sasabihin mo pa hindi eksakto? Paano maging hindi eksakto? Ngayon, ganito katwira mo, no? Symbolical. Kasi kung hindi yan symbolical, kung literal yan, nasa na yan ngayon? Binigay ko kung nasaan. Nasa Ehipto nga eh. Pumalat na nga sa buong mundo. Yun yung nasa komentaryo. The cross is set up wherever Christ, kahit saan, kung saan mayroong sumasamba kay Kristo bilang adoration, doon may nakatayong cross. Nang hingi ka ng komentary, binigyan kita ng Bible scholar. Dito naman sa Isaiah 19:19, binigyan kita ng chance na patunayan na symbolical to. Meron ka ba napatunayan? Wala. Sabi mo, batay sa akin kasi simbolo yan eh. Si Yahweh, simbolo ng Diyos ng Israel. Hindi sa simbolo ng Diyos ng Israel. Literal yun, na si Yahweh yun. Si Yahweh, yung Yahweh, simbolo ng Diyos ng Israel. Bro, paninindigan ba talaga ng, nyo yan? Ng church nyo yung sinasabi mo? Si Yahweh, sumisimbolo sa Diyos ng Israel. Literal to si Yahweh, bro. Yahweh is Yahweh. Nag-symbolical na rin si Yahweh na nadamay na rin sa pag-simbolo. Simbolo sa presensya ng Diyos. Simbolo. Patotoo, simbolo. It shall be for us and a testimony to the Lord of hosts. Sabi dito sa MBB, at siya ay ipagtatayo at paparangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato. Simbolo na naman. Paano mo paparangalan ng Diyos sa simbolo? Ayan na. Ang simbolo. No, diyan na naman. Ayan ang pinaka-safe safe place mo, simbolo. Pag meron akong talatang binigay, magiging automatically simbolo. Kasi taliwas sa pananampalataya nyo. Ay, sa araw na yaon, meron pang specific date, tapos symbolical. Tapos sasabihin mo, nasaan na yan ngayon? Yun na lang yung para mapatunayan ko, di ba? Nasaan na yan? Para mapatunayan ko. Sabi ko, nasa Ehipto. Alangan naman, Ehipto nakalagay dito. Di nandun nga. Nakilala ba nila si Yahweh? Natural. Yun si Kristo. Kilala ba nila? Oo. Nagsasamba ba sila? Oo. Sabi dito at sila makikilala nila si Yahweh at kikilalanin sila ng Diyos sa araw na yaon at sila'y sasamba. Gagamitin talaga sa pagsamba. Hebreo 9. Basahin natin. Meron talagang mga kagamitan sa pagsamba na tinuturo ang mga apostol. Ang tawag doon, kagamitan sa pagsamba. At yun yung mga banal. Levitico 22 talatang 2, yun yung igalang ang mga bagay na itinalaga sa akin. Nakalaan pala kay Yahweh yun, letra por letra eh. Sabi mo wala. Bawal siyang gawa ng, sabi mo kanina, ang topic, babaliktarin ko na lang, no? Patunayan ko na pwede. Sabi mo kanina, bawal si Yahweh gawan ng isang imahe na pumapatungkol sa kanya. Basa. Baliktarin natin. Ako na lang ang affirmative. Wala talaga, no? Nag-ilag-ilag ka na lang sa akin. Sabi dito, no? Sabi dito, inyong igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin. Nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Akong si Yahweh. Paano nila igagalang? Sa King James Tagalog, sabi dito, sinalitaan mo kaya Aaron at sa kanyang mga anak, sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay na mga anak ni Israel, no? At na ikinagiging banal nila sa akin. At huwag nilang lapastangin ang aking banal na pangalan, akong si Yahweh. Meron pala mga bagay na banal na nakalaan kay Yahweh. Hindi ba imahe yun? Hindi imahe yun? Ano yung mga kerubin doon? Ano yun? Sulat? Makakontra na lang talaga kayo. Walang-wala na talaga. Pati ba naman yung hidwang pananampalataya ni Aaron, hindi naman nakaparallel to sa standard na mga batas na binigay ni Yahweh. Ang ibig mong sabihin, hindi yun pesel, sabi mo. O kung hindi yun pesel, yung
batas ni Aaron, labas yun sa 10 utos. Ano yun? Ika-11 utos? Kasi hindi pesel eh. E di ika-11 utos yun. Huwag mong dagdagan yung 10 utos, bro. 10 utos, Mateo 22, 37, 39. Yung 10 utos na yon, no? Yun yung pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, doon na lahat nakapailalim ang batas ng mga propeta. Hindi hihiwalay pa, wala nang ika-11 utos. Yung 10 utos, sumasalamin yun sa lahat ng utos. At ginawang 2 utos na lang yun ni Kristo. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. So yung pag-ibig sa Diyos, yun yung paggawa namin ng imahe. Kasi iyon, sabi ni Yahweh, paparangalan siya sa pamamagitan noon at papatotohanan siya, testimony. Ako yung nakapagpatunay, ako pa yung negative. Bro, ako negative, trabaho mo yan. Dapat nag-affirmative ka lang at negative ka lang kasi affirmative ka, talata mo isa, wala pang batayan. Hindi mo man lang pinaralil sa mga iba't ibang ano. Binigyan ko actually yung mga tanong ko sa'yo, puro favor yun sa'yo. Ano yun eh? Ano yun? Yun na yung chance mo para patunayan talaga yung tindigan mo. Hindi yun pang-iipit, bro. Hindi yun pang-iipit kasi chance mo yun para ito talagang pananampalataya ni Aaron. Batas talaga ito na inutos ng Diyos. Hindi ganun, bro eh. Sa 10 utos, Levitico, Deuteronomy, pati sa Exodo, walang ganon. Ang sabi doon, pesel. Ibang Diyos yon, sabi sa 10 utos. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos liban sa akin. Ibig sabihin, ibang Diyos nga yon. Hindi yun si Yahweh. Sinabi mo kanina sa ibang talata, yun sila sila Molok. Oh, alam nga naman, huwag na natin gamitin yung Bible, bro, boy, letra ha, kasi dito lang tayo sa Exodo 32, talatang 7. Wala nang labasan. Ano, kukulong mo ako doon? Ganyan ba kayo maipagdebate? Bro, boy, letra, debate tayo, isang talata lang ha, wala nang labasan. Bro, parallel mo sa iba. Hindi, iyan na yan. Hindi na kailangan ni parallel, iyan na yan. Hindi man lang naisulat, nasisipag sila magsulat to. Mantakin mo, redundant na nga yan, no? Exodo, Levitico, Deuteronomy. Pinulit-ulit na nga lang yung mga utos dyan. Di ba? Hindi mo na i-parallel. Ibig sabihin, hindi yan nag-exist yung paniniwala mo. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Ron ng UPC, 7 minutes. Your time start now. Okay, so unang tanong ko, kapag ba yung Fesel karumal-dumal, kung hindi pala Fesel, hindi karumal-dumal, yes or no? Natural, pag sinabing pesel, karumal-dumal yun, basahin mo nga no, Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan sabi ni Yahweh? No? Mga bagay na karumal-dumal. Pag sinabing karumal-dumal, sanhi ng mga pagkakasala, hindi sinabing marumi. Kahit ginto pa yan, basta yan ay ginamit sa kasuklam-suklam, karumal-dumal, yan ay karumal-dumal sa Panginoon. So, Bro Ron, parang nag-feedback tayo, bro. Out ka muna, tapos balik ka. kailangan. Okay, yan, bro. Okay na? Yes, bro. Proceed, bro. So, yung tanong ko, kung hindi ba Pesel, hindi rin karumal-dumal, yes or no? Anong Or klase mo na, Mr. Moderator? Time stop. Okay. Kasi maraming karumal eh. Anong clarification ulit, bro? Anong klaseng sabi niyo kung hindi pesel, hindi ba yan karumal-dumal? Maraming karumal-dumal, may espiritong karumal-dumal. Yung tao, Yun na nga. Okay. Kasi, Okay, so Maraming bro, bro Ron, ano daw yung karumal-dumal? Ika-clarify mo Okay. ba or doon ka pa din sa tanong mo? Ikalawang Korinto sige, 7, dami bro. Oh, wait lang, bro. clarify ko. Okay na. Okay, so i-clarify daw. Malinaw naman yung tanong ko magkasunod naman yun. Kasi sinagot mo yung pesel na karumal-dumal. Ngayon, kung hindi ba pesel, hindi rin karumal-dumal, yes or no? Objection, Mr. Moderator. Maraming ang karumal-dumal. Pati Okay. yung tao. Objection, dapat ako mag-object nito eh. Objection. Okay, Nauna ako okay. nag-objection. So ganito. Bro, boy, letra. Ang clarification mo lang kasi, hanggang doon lang talaga. Kung kulang para sa'yo yan, pwede kang gumamit ng 10 seconds. Pero
Talagang 10 seconds nga muna, Mr. Moderator, 10 okay, seconds. proceed lang. Maraming karumal-dumal. Sa ikalawang Korinto 6:17, tao nga karumal-dumal, yung mga pagano nga karumal-dumal, yung mga demonyo nga karumal-dumal. Next question. Maraming nga 10 seconds. karumal-dumal. Alin ba doon? Next question. So, yes yun. Okay, salamat. So, ano ba sa Hebrew transliteration ang guyang ginto? Kung hindi pesel, ano? Yung goyang ginto, hindi siya pesel dyan, pero pesel yan, nakapailalim yan sa batas ng mga Israelita na pesel. Alangan naman ika-11 utos yan. Sinabi dun sa 10 utos, yung mga Diyos-Diyosan, teka muna, huwag ka muna maingay, nagsasalita pa ako. Lahat ng Diyos-Diyosan, karumal-dumal. Basahin mo Deuteronomy 7:25. Next question. Letra por letra. Deuteronomy question. 7:25. Binigyan kitang talata. Next question na. Next question. Okay, next question. Doon ba sa verse 5 ng Exodus 32, at nang makita ito ni Aaron ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ni Yaon at itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas, pista sa Panginoon. Since ipagpipista nila, ibig sabihin, nag-iisip si Aaron na pumatungkol ito sa Yahweh? Since gumawa siya ng dambana noon? Yes or no? No, mali si Aaron dyan at hindi ganun ang pagkakilala ni Aaron. Ang pagkakilala ni Aaron dyan, pag titignan mo yung konteksto, isa lang yan sa partial na parte ni Yahweh. Hindi buong Yahweh ang iniisip niya, kaya mali siya. Karumal-dumal yan. Deuteronomy 7:25, kahit gawa pa yan sa ginto, sabi ni Yahweh, wasakin, karumal-dumal. Iba yung banal, iba yung karumal-dumal. Kodesh yung banal. Next question. Paghaluin yung banal, Okay. karumal-dumal. So, sabi ng Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto sapagkat itinakwil na nila ako. Gumawa sila ng guyang ginto. So, ibig sabihin, ayaw ng Yahweh yung ipagpipista daw siya gamit ang ginto. Di ba? Tama? Mali. Ayaw niya? Hindi sinabi na ayaw ni Yahweh na pagpipista ng goyang ginto. Ang sabi ni Yahweh, itinakwil na nila ako. Ibig sabihin, hindi ako yun. Hindi sinabi ni Yahweh na bawal ako ipagpista. Marami silang pista. Mr. Moderator, maingay. Time stop muna. Masagot Bro Ron. Andito lang sa Okay, nadidistract siya Okay. sa ano mo, Sorry, bro. sorry. ako maingay. O, tawa. So, ganito. Narinig ba ako? Baka masapawan kasi yung sinasabi ko. Ano, medyo malakas kasi yung Okay lang, audio malakas ni naman. Ron. Oo. Pero, ano bro, nadidistract kasi si Brother Boy Letra dun sa or tawa or smile po pa. Kasi nahagip ng mic, ang lakas ng mic mo. So bro, Boy Letra, proceed ka sa sagot mo bro. Alet, 20 seconds. Again, si Yahweh mismo nagpagawa ng mga banal na bagay na nakatalaga sa kanya. May mga imahe yun, yung templo may imahe yun. Huwag mong sabihin yung templo, hindi nakatalaga kay Yahweh yun. Levitico 22 talatang 2, mga banal, hindi karumal-dumal. Huwag mong dagdagan yung sinabi ni Yahweh dyan. Mahiya ka naman bro. Next Walang question. ganyan si Yahweh, huwag mong dagdagan. Next question. Nakamute ka bro, nakamute ka. Yun na nga eh. Ayaw ni Yahweh na ipagpipista siya Objection, Mr. gamit ang guyang ginto. Tama? Okay, objection Nagtatanong mo na. ako eh. Hindi nga ayaw. Ang sinabi dyan ni Okay. Yahweh. So gusto. Wait lang. So ganito. Ganito muna. Huwag ka sumapaw. I-ano muna natin ha, yung objection, wala na yon. Tapos sumagot naman si Boy Letra na ayaw nga. So, Inulit na naman eh. proceed ka bro. Kung ganun ang nangyari na sinabi ni Yahweh, huwag natin dagdagan yung sinabi ni Yahweh. Huwag tayong makarunungan kay Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, tinakwil na nila ako. Hindi sinabi ni Yahweh, uy, pinagpista nila ako. Huwag mong dagdagan yung sinabi ni Yahweh, bro. Yun. Okay, next question. Yun lang ang tanong ko bro eh. Mag-focus ka sa tanong ko bro. Ayaw ba ni Yahweh na ipagpipista siya gamit ang guyang ginto? Ayaw niya o gusto niya? Hindi nga iyon, mali. Mali nga. Hindi Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Proceed. Ron. Ayaw ba niya o gusto niya? Okay, so ayaw o gusto Categorical. ang pagpipilian. Bro Boy Letra, ready ka na mamili or mag-counter object muna? objection mo na, Mr. Moderator. Kasi ang claim niya, ang gusto niyang i-confirm dun sa assumption niya, nag-assume siya na sumang-ayon si Yahweh kaya Aaron na talagang nagre-representa sa kanya yon. Okay. Kaya ganyan yung tanong niya. Hindi nga ganun yung Okay. ang konteksto. Counter, okay. So, counter, brother Asya. Sabi ni Yahweh, tinakwil Okay, na okay nila na. ako.
Tinakbuhan na. nila ako. Okay na, so ganito. Dagdagan. Okay, so ganito. Bro Boy Letra, ang question kasi dito, yung pagpipilian, ayaw o gusto. Ngayon kung hindi ka makapili doon, pwede mong gamitin ang 10 seconds. 10 Or seconds. next question. So, 10 ayan, 10 seconds, seconds. Mr. Moderator. Proceed. Assumption ng probata. Dapat gumagamit ka ng logic. Nag-a-assume ka kagad na sumang-ayon si Yahweh sa view ni Aaron. Hindi magkaiba kasi Counter. ng view. Next question. Aaron, makinig ka Next muna. question na. 10 seconds yun, bro. 10 seconds to Okay. yung ginagamit niya. Oh, proceed. Brother Hindi Ron, or hindi naman ako nagsabi na ano eh. Kasi nasasapawan ako. Okay. So 10 Kasi seconds yun, bro. Proceed lang. naglalagay kasi siya ng ano sa bibig ko, hindi ko naman sinabi. Ngayon ka muna. Tangalan. Oh, wait lang, bro. Ate, ano tayo? Reset Next tayo. question. Reset tayo, bro. Sige. Ganito muna. Gusto ko kayong inform muna. Si Brother Ron magtatanong dito. Tapos si Brother Boy Letra sasagot lang. Ngayon, kanina 10 seconds yun na pagsagot. At si Brother Ron magtatanong ulit. So, Bro Ron. So, tanong ko tanggap mo ba na ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya doon sa Guyang Ginto? Tama? Mali? Mali. Tanggap? Mali. Hindi yan sa Guyang Ginto. Again, hindi magkaparehas ng pananaw si Yahweh kaya Aaron. Assumption ng probata yan. Ang Diyos nagbigay ng tamang imahe na pumapatungkol sa kanya. Iyon yung Exodo 25 talatang 19. Doon siya maikipagkita. Merong imahe doon. At yun ay kagamitan sa pagsama sa kanya. May imahe doon. Next question. So, ibig bang sabihin, base sa paksa, patunay na ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto. Tama? Mali. Huwag ka sumapaw ha. 20 seconds. Mali nga. Kasi nga sa Exodo 25 talatang 19, nagpagawa nga siya ng imahe at nakaparallel yan sa Levitico 22 talatang 2, nakatalaga sa kanya yun, nandun yung pangalan niya. O binigyan ng talata, letra po, letra, mali. Si Aaron nagkamali. So nagkamali. Next question. Okay, so nagkamali kasi hindi siya tunay na nanampalataya. Tama? Mali nga kasi nga ang ginawa niya goyang baka, hindi naman yon nagre-representa kay Yahweh, nagre-representa yon sa mga diablo. Sabi ni Pablo, unang Korinto 10:20, hindi yan representa sa Diyos, representa yan sa mga diablo. Pero sabi ni Pablo rin sa Hebreo 10, merong yung arka, yun ay alituntunin at kagamitan sa pagsamba kay Yahweh. Next question. Daming talata, bro. So, kung hindi pala representa kay Yahweh yun, bakit iniisip ni Aaron dyan, Paulo, na ipagpipista niya si Yahweh? Naggumawa nga siya ng dambana eh. Kasi nga, bakit niya sinabi? Okay, ito. Please, proceed. Huwag ka sumapaw. Kasi nga, binulungan siya ng diablo kagaya mo. Ikalawang Korinto 10:20, yung mga gumagawa ng karumal-dumal, may kasi ng diablo. Sa diablo sila nag-alay, hindi kay Yahweh. Namali ka rin. Huwag mong gawin batayan yung utos ng diablo. Ikalawang Korinto 10:20. Next question. Utos ng diablo, Mr. Moderator. Dapat masagot ako. Huwag Okay. sumapaw. Okay, ganito. Kasi nahahagip yung parang kahit konting paghinga or ano ba, napakalakas ng mic ni ano. Baka hindi sagot ko, wala akong mic dito. Okay, so actually time na din yun, Brother Boy Letra. Next Time question tayo. Hindi, yung sa 20 seconds mo ba? So, next question tayo. Dagdagan mo na dagdagan tanong. Okay, next question. Noong dininig ng Diyos ang kanilang panalangin na mababasa... 7 minutes. Time na pala. Segundo na lang yun. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion. Mauuna dito si Brother Boy Letra. At mahuli si Brother Ron. Pero bro Ron, pa-mute mo na bro. Kasi nahahagip talaga. Ang lakas ng mo mic. Shoutout kay Nash Benavides. Ipit na ang mga inutil na protestante. Shoutout din kay Renante Tomnod, Kapinding. Mga protestante ang hindi nag-intindi ninyo. Shoutout din kay Manjero Sano. Walang maayos na mapakinggan. Kasi mali. Shoutout din mga kapatid kay Okay, so sila lang to. Ayan, so dako tayo sa final conclusion na dito kay Brother Boy Letra bilang negatibo na
ayaw ng Diyos gawan siya ng ribulto na pumapatungkol sa kanya bilang negatibo. Brother Boy Letra, your time start now. Alright, so nakita nyo naman sa sagutan kanina, sinong mas makatiwiran dito. Ang talata niya, isa lang, mali pa ang pagkaintindi. Hindi naman ganun ang conclusion ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh, itinakwil na nila ako. Pasok yan sa 10 utos. Yung 10 utos, ibang Diyos. Hindi yan ikalabing isang utos. Kaya nga hindi mo yan maipararil. Hindi mo maipararil yan sa ibang mga talata. Diyan samantalang yung Exodo, Levitico, Deuteronomy, nagsishare yan ng qualities ng mga batas. Isa lang yung batas sa Exodo, hindi yan kontradiktor sa batas ng hindi isang batas lang lahat 'yan. Kung bawal sa pagkain ng dugo dito, Levitico, ganun din sa Exodo, ganun din sa Deuteronomy. Kasi yun ay inaalay nila kay Yahweh. Ngayon ikaw gumawa ka ng panibagong batas ng mga ng mga Hudyo. Ikalabing isang utos 'yan. Kaya hindi mo maiparallel, 'di ba? Gusto mo i-stick lang diyan. Hindi ka na makaalis. Ngayon, sabi niya, tama ba si Aaron? Mali. Binulungan siya ng Diablo yan. Kasi Diablo ang sinasamba nila dyan. Kaya hindi yan nakalagay nakarumal-dumal kasi hindi naman yung mga karakter dyan, hindi naman sila nagsasalita sa estado ng katayuan ng kaisipan ng Diyos. Kung nakatayo sila sa estado ng kaisipan ng Diyos, ang sasabihin nila dyan, karumal-dumal. Hindi mo pala binasa yung Biblia. Sabi niya pa, kung hindi pesil, hindi karumal-dumal. Maraming karumal-dumal, bro. Anong klaseng tanong mo? Wala ka na iba matanong, bro? Ako na lang kaya maglatag. 5 minutes. Isaiah 19:19, prophecy sa Ehipto. Literal. Hindi niya napatunayang symbolical. Binigyan ko siya ng chance. Bro, anong sinisimbolo nito? Bro, anong sinisimbolo? Si Yahweh naging symbolical. Hindi symbolical si Yahweh, bro. Paparangalan siya, symbolical. Papatotohanan siya, symbolical. Sa Old Testament, si Yahweh nagpatayo ng imahe doon sa may altar. Kaninong altar? Altar ni Yahweh. Altar ba ng Diablo yon? Hindi ba yun pumapatungkol sa kanya? Yung mga kerubin, hindi niya yung kerubin yon? Ano yung mga demonyo yung nasa dalawang kerubin doon? Demonyo yon? Karumal-dumal yon? At hindi yun ordinaryo. Ang tawag doon, mga kodesh, mga banal. Banal na bagay na nakatalaga sa akin, letra po letra. Dapat nag-negative ka na lang. Kaya pala gusto mong mag-affirmative, gusto mo, boy letra, ako affirmative, dito lang tayo, Exodo 32:7, wala nang labasan. Walang ganyan, no? No, again, may mga binigay akong talata. Anong sabi niya? Symbolical. Para lang pamalian. Naging simbolo na si Yahweh. Mali ka dun, bro. Pagsisihan mo lahat yan, ako matibay yung paninindigan ko dito, yung mga nilalatag ko, hindi mo ako nalito, no? Nasagot ko lahat. Dito talaga talo ka, bro. Again, yung binibigay mong talata, 1 piraso, bro. Bro, bigyan mo naman ako ng magandang laban. Huwag naman magpe-prepare ka ng debate. Bibigyan mo ko 1 talata, mali na pagkaintindi. Hindi naman sila nagsasalita sa under ng pananampalataya na binigay sa kanila ng Diyos. Ayaw niya sa sariling pangunawa nila. At yun ang ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung pananampalataya nakabase sa divine revelation. Ang divine revelation, no, yung mga imahe, mga karumal-dumal. Ngayon, ba't mo hahanapin yung salitang karumal-dumal? Wala nga sila sa ganong kalagayan. Paano nila malalaman na karumal-dumal yun? Kailangan sa kanilang ipaalam ng Diyos yun. Deuteronomy, letra por letra, bibigyan kita karumal-dumal yan. Sabi mo pang hindi karumal-dumal. Lalabas niyan, magkontrahan na yung mga talata. Deuteronomy 7 talatang 25. Sabi doon, pagsunugin mo ang mga karumal-dumal na mga Diyos-Diyosa na yan, ni wag mong pagnasaan ang ginto dyan sapagkat iyan ay karumal-dumal sa iyo. Iyon yung sinabi sa kanila ni Yahweh para malaman nila kasi nga hindi nila alam. So, iyan na ba yung nilatag? Wala na bang iba? Wala na, bitin ako. So, meron pa bang iba dyan? No? Bigyan niyo naman ako ng magandang laban. Hindi naman ako yung pinaka malakas sa Catholic. Diba? Pero hindi rin ako yung pinaka mahina. Kaya wag naman ganyan. Wag naman ganyan yung mga latagan natin. Tingnan niyo pag ako naglatag, ako nga negative eh. Wala nga akong karapat. Hindi ko naman obligasyon magpatunay. Bandang huli ako na nagpapatunay. Gusto mo na akong corner eh, kasi wala. Punta, scholar. Wala daw appeal. Sa ibang talata may Molok. Si appeal din yon. Pag nag-iiba ng country, nag-iiba ng pangalan yung mga Diyos-Diyosan.
Pero same lang din yan, mga demonyo pa rin yan. Di ba? Sabi, walang namang appeal dyan. Kasi gusto mo dito lang. Ayaw mo na pumunta sa ibang talata. Again, ikalawang Timoteo, talatang 3:15, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng ay magagamit sa pagtuturo tungo sa kaligtasan. Lahat ng talata. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic. Dito tayo sa final conclusion ng affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya. Brother Ron, bilang affirmative, your time start. So, magandang gabi uli, uli sa lahat, no? So, ang topic, napakasimple lang naman ng topic ay John Paulo. Patutunayan ko na ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto na pumapatungkol sa kanya. Napakasimple lang naman unawain eh. Huwag nating, regardless ano nga ang stand mo doon kay Aaron, doon tayo sa context nga eh. Doon tayo sa context. Sabi ni Aaron, Yahweh. Tapos sabi ng Yahweh kay Moises, tinalikuran nila agad ang mga utos ko. Tinakwid na nila. Yun ang konteksto. Nandun lang sa isang kapitulo sa Exodus 32. So, tinanong kita kanina, kung hindi pesel, hindi ba karumal-dumal? Karumal-dumal din pala ang iba. So, ibig sabihin, ikaw lang din ang sumagot na yung doon sa Yahweh na masaykaw, yung sa molten calf, karumal-dumal din pala. So, wag mo akong bibigyan ng mga sabi mo, 11 utos. Kailan ko ba sinabi yun? Tapos doon sa Isaiah 19:19, memorial stone nga memorial nga eh. Hindi nga literal. Nandun lang sa talata eh. Yung sabi ko kanina na komentary, sabi mo, kasi parang ang lalabas, ka lang doon sa komentary, sa nakasulat, hindi. Ang sabi, memorial stone nga eh. So does not mean na literal na rebulto na yun. Hindi nga eh. Then, tinanong kita doon sa, doon ba sa verse 5 ng Exodus, at nang makita ito ni Aaron na nagtayo siya ng isang dambana sa harapan ng Niyaon at itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista ng Panginoon. Since ipagpipista nila, ibig sabihin na sa isip ni Aaron, pumapatungkol ito sa Yahweh. Since gumawa siyang dambana noon, sabi mo no. Nandun lang sa context bro eh. So bagsak ka na sa hermeneutics bro. So, yun din pala, ikaw din pala ang magdagsabi na karumal-dumal. Regardless nga ano mo kay Aaron, karumal-dumal nga sa harapan ng Diyos, yung guyang ginto. Which is iniisip ni Aaron na pumapatungkol yun sa Yahweh. Napakasimple lang naman ng presentation ko. Yun lang naman eh. So, tanong ko sa'yo, ibig sabihin ba ayaw ng Yahweh yung ipagpipista daw siya gamit ang guyang ginto? Sabi mo mali. So ano ba talaga ang mo doon, stand mo doon? Tama o mali? Tama ba na ipagpipista ni Aaron na ang guyang ginto na Yahweh? Sabi mo mali. So, ibig bang sabihin, gusto pala niya na ipagpipista. So, ayaw o gusto? Andun lang nga sa talata, tinakwil nga nila si Yahweh. Gumawa nga siya ng guyang. Yun lang nga ang konteksto eh. Ikaw na mismo nagsabi. Gumawa nga sila ng guyang ginto. Nandun lang mismo sa talata. Kaya nga ako nag-affirmative, which is tama ka naman kasi gusto kong i-exegete yung Exodus 32. Kasi ang punto ko doon, base sa paksa, ayaw ng Diyos na gawan siya ng rebulto. Regardless ano mo kaya Aaron, ayun na nga eh. Sabi mo, mali pala na
Hindi ko nga alam kung saan ako huhugot sa iyo ng kung na-inaffer mo pala. Gusto pala niya ipagpipista siya. Ni Yahweh. So ibig sabihin base sa paksa, tinanong kita na patunayan ko na ayaw ng Diyos na gawan siya ng ibulto. Sabi mo mali. Nandun sa konteksto nga ayaw nga ng Diyos kasi tinalikdan na nila. Ako, sabi ng Diyos. Malinaw naman yun. Base sa Bible inference So hindi pala representa kay Yahweh yun. Tinanong kita, sino ba yung Diyos-Diyosan doon? Sabi mo, Afil, hindi naman nakasut. Wala namang Afil na mababasa doon Ikaw lang ang nagdadagdag, hindi ako, bro. Hindi ko sinasabi na hindi kailangan lumabas doon sa Exodus. Nagkataon lang ang lahat ng mga tanong ko nandun sa talata. Okay. Thank you. So dyan, nagtatapos mga kapatid ang debate natin between UPC and RCC. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Unahin natin yung ating kapatid, bro Ron. Salamat ko muna, bro. So salamat sa lahat. Maraming salamat sa mga nakapanood nito, no. So salamat din sa aking kausap ngayon. Isa itong magaling naman ito si John Paulo, isang batikang CFD rin. At sa ating patas na moderator na si Brother Rasha. At sa unang-una, salamat sa Panginoong Diyos na nagabay sa amin dito sa talakayang ganito. Kasi ako din, meron din, gusto ko rin yung mga topic na ganito. Kasi malawak talaga ang talakayang rebulto. Lalo na sa pananampalatayang Katoliko. So, muli, maraming salamat. Okay, God bless. At amin din, bro. Boy Letra, pasalamat, bro. Alright, salamat brother. Salamat sa Diyos at yun. At least nabigay ko naman yung trabaho ko, nagawa ko yung trabaho ko kaya maraming salamat sa pagkakataon na binigay sa akin na makipag-participate at makapagbigay linaw sa mga ganitong klaseng usapin kasi hindi ko expected na ganito lang yung usapan namin. Pero sana sa susunod meron pa. Kung meron pang iba diyan, no? Sabi ko cash, rebulto, iba't ibang paksa, no? At ipag-pray niyo ko guys sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin kasi patuloy pa rin ako nag-aaral, no? Ng mga doktrina. Sobrang dami ko pang kailangang aralin. Kailangan ko ng prayers nyo para patatagin ako. Marami rin kasi no, sa ganitong klaseng pag-aaral mahirap to, no. Kailangan natin ng gabay ng Diyos, hindi yung sarili nating isipan lang, no. Sana marami kayong natutunan guys, kahit ganito lang yung paksa namin, napakasimple lang, pero sana susunod meron pa yung medyo mas malalim pa, no. Bigyan pa ako ni Rasha ng iba pang kausap. Yun, maraming salamat Brother Rasha. Siyempre shout out kay Brother Uncle Nash, kay Kuya Alvin, kaibigan ko din si Jared, no? At saka sa mga nagsumusubaybay sa aking mga debate, shout out sa inyo. Shout out din sa isang nandyan na nanonood sa akin na mahalaga sa akin, special sa akin, nanonood siya ngayon. At subaybayan niyo yung aming YouTube channel, marami pa kaming i-upload. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin guys, di ko na isa-isa yun. Maraming salamat. Brother Rash, okay na. Promote mo, TikTok mo. Pala, no? Kaya di kami ganong nagdadwell dito sa Facebook. Sa TikTok kami madalas ng Uncle Nash, no? So, yun. Salamat, supportahan nyo to, Rasha TV. Ay, thank you. So, mga kapatid, kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Ron ng UPC at Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church, mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debater, mga kapatid. So nag-encourage na kami na talagang open ka, mga kapatid. And I hope maging more pro at magandang tingnan din sa ating mga live. No? So maraming salamat mga kapatid, napakagandang debate. At please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV dahil doon lahat napupunta ang aking debate, mga kapatid, dito. At sa mga makaka-upload pa nito, baka mag-upload din si Boy Letra or si Brother Ron. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Salamat Brother Ron.